Anyway, doon lang ako sa yung reaction ko na doon kay Duterte. Ang ano ko lang sa Congress saka sa Senate, tuloy-tuloy nyo lang yan, gisayin nyo matanda para lalong para masaya. Baka yun pala kasi alam mo naman ng mga Pilipino, sensitive pagka kinakantian tatay, yung mga ganyan, 'di ba? Parang ako nga kaya ako nagba-vlog kasi inapi-api yung tatay ko 'Di ba? Kaya ako nag-vlog Inapi-api. Tingnan natin, sige, api-apihin niya. Baka mamaya yan palang kailangan ng mga Pilipino para sa shortcut. Para mapabilis ng bagay-bagay, di ba? Tama yan, Congress, Senado. Tama naman talaga yung ginagawa nila. Kaya encourage nyo lang sila. Yes, please do it. Please, ikulong nyo na po si PRRD. Tampahan nyo na ng kaso, Diyos ko. Oo, filean nyo na po ng kaso, tapos ikulong nyo na po si PRRD. Rudy, hello? Rudy Padilla? Hello, ma'am. Good morning. Good morning, Ms. Joey. Okay, go. Connect lang sa kay Estrada versus Desierto sa present situation natin. Kasi yung kay Erap kasi, according to the Supreme Court, nag-resign siya out of delicadeza na lang because of his inability to govern due to public pressure and nag-withdraw din yung military. So yung confirmation na lang yung pag-alis niya. I was thinking, if we really want to change the system, which I want to, no? I don't have any idea about what better system yet that will best fit for our country. But questions actually to sa inyo, do you guys think whether or not may something si President BBM ngayon, do you think may delikadesa pa siya? If, for example, mag-withdraw na, nape-pressure na talaga siya? Rudy, I think yung ganitong problem is actually, kumbaga parang, i-convert ko yung question mo as a system problem, ha? Kasi parang nangyari dun sa 1987 Constitution natin, when nagkaroon ng revolution, we had a de facto constitution. And then at maybe that time, that's a good opportunity at that juncture to maybe we can have a hybrid type of system maybe. But we did not choose that because we do not know what we want that time talaga naman. 'Di ba? We did not really know what we want that time. So gumawa na lang sila 1987 Constitution. Pero let me just Rudy yung go ahead, ma'am. Dito i-convert natin into a system problem yan. Okay, now the president is BBM and is doing a lot of things and he cannot be directly questioned doon sa mga pinagagagawa niya because kung kakampi niya yung legislature, who's gonna question the president? You cannot sue the president because he's immune from suit. The system provides for that. Correct. But he's making bad decisions for bad decisions. Now, our system make it very, very difficult to remove this kind of president. And we have to wait for his tenure to finish. And that's 6 years. Yes. Diba? And that's 6 years. Your system provides for that kind of situation. Yung system natin, pinagtitiis tayo. Pag kami sira ulong presidente, bahala kayo dyan. May security of tenure yan I guess, gusto kong if we really push on the system change, we had to do it drastically. Kasi I recall Ms. As saying before na it's not in our lifetime, and I refuse to believe that. Na parang gusto kong maranasan yun kasi we felt it during Duterte. So there can really be a change. No, I actually didn't feel it. There was a system change during Duterte. How? Ano pong question, ma'am? Sabi ko, I didn't feel that there was a system change during Duterte. Maybe because in the grassroots level, for example, kami dito sa Quezon City, North Fairview, talagang sumusunod yung mga local government unit to the point na my mother as a teacher, hindi na ako mangangamba sa kanya na umalis na madaling araw kasi alam kong wala na nag-aabang dun sa may overpass sa amin. So, but that's a different hindi naman system change yun. It's just like a matter of peace and order. The thing is, ang nangyari kasi nung kay Duterte, dahil siya ang presidente, so lahat, feudal. Dahil ikaw ang Lord, o sige, nasa iyo ang loyalty namin ngayon. On the Lord, garang ganun ang dating. Oh, that's the feudal system. Kayo naman sinabi ni Duterte. Nagkataon lang naman si Duterte. Yun na yung problema. That's the feudal system. So ngayon, kung sino ang Lord, doon sila. So the president acts as a feudal lord in the Philippines. That's the reality of it. Ngayon, before I go, I have a question na lang po kasi for the benefit of the other those in queue. What kind of system do you think na ang tao ay takot, kung sino man ang nakaupo, takot sa tao? What kind of system is that? Well, it depends on what you mean by a system, no? Una-una,
well, if you can change into a parliamentary system, then that would be better. But the thing is, a parliamentary system will only work if there is a strong party system. Gigets mo na. Parang So, dalawa US style. Dalawa lang sila, Not Republic. US style. Hindi, US, not US is not parliamentary. Oo. Ngayon kasi, parliament, look at Federal. the UK, Netherlands, European countries are mostly parliamentary system. Like Singapore is a parliamentary system. So it is based on a strong political party. Like for example, Singapore is led for so many decades by the People's Action Party. Okay, and that party has a good internal discipline because a political system of a country depends on the quality of its political parties. As simple as that. Wala naman tayong political party sa Pilipinas, party-partihan lang yan. Okay. Copy that. Party-partihan lang yan. Parang tanungin kita, ano ang pinaglalaban ng lakas? Ano pinaglalaban ng PDP laban? Ano pinaglalaban? Do you even know? Do you even subscribe sa pinaglalaban nila? Or gusto mo lang PDP laban? Actually, on paper, ang ideology niyan, Socialism. Socialism oo. Democratic socialism. Naiintindihan mo ba yung socialism? Pero yung mga PDP ba nakaupo ngayon? Are they espousing socialism? Are they pushing that kind of Kaya nga dali-daling tumalo ng di ba, ng party system kasi parang dapat yung party system naka-anchor sa isang adhikain. Kasi wala naman yung mga prinsipyo, kaya daling tumalon-talon. Parang nauunawaan ko na to certain extent yung confusion ng mga tao. Kasi parang when they think about system, they are looking at a result. Presence, the feeling. The feeling, ganon. Hindi yun ganon, okay? Yung system is the one that is enduring. Ito yung this is how we select our leaders, this is how we hold them accountable, this is how we check and balance our government. Yun yung system na tinutukoy natin. Okay? Yun yung system na tinutukoy natin. Yung current system natin is very weak when it comes to holding our leaders accountable or making them ganyan. Napaka-weak nung natin na yon, napaka-weak nung ating system dun sa ganong aspect. At the same time, sobrang lawak ng latitude nung current na system natin na they can pretty much do whatever they want. They have security of tenure. Within 6 years, talaga sila yung Lord. Ganon, sila yung Lord. Ngayon, the only thing that limits that is, or kung makaka-jackpot tayo, when we have a leader who can check himself, who can limit himself dun sa, kasi ang lawak ng powers niya di ba? So pagka meron kang leader na strong enough para hindi maging greedy na alam mo yon, na kunin na i-enjoy lahat ng powers na meron siya pag pinesent sa kanya yung kapangyarihan within the system, edi okay ka. Dumating si PRRD. Si PRRD nagkataon may delikadesa, hindi naghangad na ang tawag dito, hindi naghangad ng mga bagay na pangsarili niyang benefit, politics or otherwise, ganyan. Na meron talagang deep desire to serve the people. But how can we consistently have a leader that can be, kasi hindi natin alam kung kailan na uli magkakaroon ng Duterte, di ba? Pero kung meron tayong sistema that can actually question a leader, lalo na pag pumapalpak siya, lalo na pagka ganyan, to really hold them accountable doon sa mga actions nila and whatnot, ganyan. Hindi ba mas okay yon? Kasi mas maliit yung chance mo na yung bibigyan mo ng power ay i-abuse yung power na ibibigay sa kanya. Kasi he's going to be questioned anytime. Wala siya yung benefit na, meron naman ako 6 years. Ayun na nga yung the foundation of a political system are the parties. So ngayon, halimbawa, yung sa Singapore, the People's Action Party, it's a meritocratic party. So kung ikaw ang naging prime minister, the party, kung sumisample lang ka, the members of the party will actually remove you dahil gago ka, pinapapangit mo yung political party namin. Nagigets mo? Ngayon kasi walang ganon. The political parties in the Philippines are personality based. Okay? Correct. Unbased hindi tayo bumuboto ng hindi tayo bumuboto ng policy. We are voting personality. Okay? So halimbawa, yung sa UK, di ba? Yung prime minister after hindi pa umiinit ang puwet, natanggal na siya.
Dahil nga, gago ka, sumisemple lang ka, pinapapangit mo sa amin yung political party namin. So, natanggal siya ng prime minister, nagkaroon na uli ng bago. Hindi ba? So, ngayon, tayo, Oo. Imagine, itong budol na ginawa ni BBM, if he is actually hold accountable doon sa mga pinagsasabi niya nung eleksyon na hindi niya ginagawa ngayon, do we have to wait until 2028? Yeah. no. Ayun na nga, yun ang nangyayari. Walang systems ba? The balance must start from the basic foundation of a political system, and that is a party. Hindi ba? So ngayon, ang nangyayari kasi ngayon, we are settling for the least for the necessary evil, for the least evil. Nagigets nyo? So halimbawa, you don't actually vote for a party that actually will usher in and work in order to realize the policies that you actually like. You actually just decide based on feelings, based on the hope that this person will do good. Mhm. But in a good system, no, that you don't need to hope because you voted that party because that party has the actual policies that you like. And that party, when it becomes the majority, then there's a huge chance, there is a greater chance that they could actually promote more changes and reforms. Eh ngayon kasi, walang ganon. Kita mo, BBM was elected by a majority. Sabihin na natin, totoo siya sa sinasabi niya nung election. And then, given that majority vote in a parliamentary system, all the promises that you actually did, you might be able to accomplish a lot of them in a very speedy manner. Pero ngayon kasi hindi, because kailangan niya makipag-compromise sa pinsan niya, sa Senate President, sa mga governor, sa mga ganito, sa mga ganyan. Nagigets niyo ba? So that is the problem. Okay? Ngayon, kita mo tong Partido Federal nila. Are they espousing? Partido Federal actually has socialism as one of their ideologies. Asa nun? Ano to? Socialism for the rich ang nangyayari. Yeah, tama. But anyway, ma'am, back to Sarah Noel, as much as I want Sarah to become president, like the people's clamor, because of maybe what we are experiencing now, I think we need her to wait to lead us in a new system. Otherwise, she will possibly become everything we hate He to be. needs to form a real political party based on meritocracy, Merit. and that party will actually have real party discipline. And well, she has to start that. Otherwise, mangyayari naman yung nangyari sa kanya sa Unity, makikipag-compromise siya sa ganito, and then it will be resting on hope. Yeah. God bless the Philippines, mga kapatid. Thank you, Miss Sas. Thank you, Miss Joey. I'll leave na po. Thank you, Rudy. Thank you very much. Sabi ni Parahubog, kahit anong sistema, kung populasyon na hindi matalino, wala pa rin mangyayari dahil boboto pa rin sila sa kandidatong susuhulan sila. That's a fact. Beyond election na po yung usapan. Sama sa usapan, sabay sa usapan. Beyond election na po ang usapan. Ayan. Hindi po yan election. Hindi yun election. Okay, anyway, hello Reniel. Hello po. Ayan. Go. Hello po, Ma'am Sas. Yung libro niyo po ako may nagbigay sa akin. Tawag dito. Ano kasi tayo, parang, tingnan nyo, every election, pati naman din dati, nung kakaupo lang ni Duterte din, or President Duterte, umamin naman siya, may mga talagang backer siya, or nag-volunteer na i-finance siya, tapos talagang hinard decline niya from the start. Kasi alam niyang babangga yung policies niya dun sa kabila. Na alam ko meron, di ba? Meron. Yeah. Oo, meron. Yeah, Normal naman sinabi yun sa naman niya yun. ganitong sistema. Ayun nga eh, kumbaga, mas yung mga nauupo, mas beholden sila dun sa backer kaysa dun sa mismong promises dun sa taong bayan. Ayun nga, yun Kumbaga, that nga has kasi been yung the norm problem. na acceptable dun sa... Yun yung problem sa ganitong system. Yung ganitong system kasi puts a lot of discretion. Puts a lot of discretion on an individual. For example, yan, yung kagaya ng ganyan, tatanggap ka ba ng political backing o hindi? 'Di ba? So that becomes a discretion of kung sino man yung gustong makapwesto sa ganitong sistema. Doon pa lang corrupt na 'di ba? Doon pa lang corrupt na. Okay. Another very very important issue that is given to the president as a matter of discretion, foreign policy. 'Di ba? Paano tayo magkakaroon at makakapag-establish ng very reliable international relations foundation kung kunwari nagbabago ang foreign policy mo every 6 years?
Sinong bansa ang pagkakatiwalaan ka? Risk ka. Risk ka sa mga bansa. 'Di ba? So, this system actually gives so many discretion for individual leaders. Now, you have a leader like PRRD who can exercise that discretion prudently. Okay? We have a leader like PRRD na pwedeng gano'n na kasi nakita naman natin si PRRD na kapag nag-exercise siya ng discretion niya, napaka-reasonable, napaka-rational, ganyan. Kaso siya. And hindi yun, kaso siya yun. Eh how often are we going to have a leader like that? Oo. Eh yun nga, glitch kasi si Ay, glitch di ba kasi nga, si- kaya nga tayo nabudol kasi yung pangako ni BBM continuity. Mm-mm. Mm-mm. At gusto natin yon. So, Ayun. ayun, yung problema sa sistema. Nung nabudol tayo, wala na, hindi na natin pwedeng habulin. Mag-ate tayo ng 6 years. Saka Mm-mm. ano din, kung sino man yung deciding factor man, kung mag-election man sa ano. Eh, ganun din, sila, paramihan pa rin ng media spotlight, Yeah. tapos kanya-kanyang ano. Kasi alam mo yan, team yan eh. A political party has to be a team. Like yung People's Action Party nga ng Singapore. It's not because it's just Lee Kuan Yew. It's the entire party that is good. You know, because it's based on because they have established a good party system. So kahit sinong iupo mo dyan, so inside the party itself, ang tataas doon are those who are may Meritocracy. Oo, hindi ka pwedeng mag-lead ng party na aanga-anga ka dahil maano yung party. Tsaka at hindi ka naniniwala dun sa adhikain ng party, hindi yun ang isusulong mo. Tsaka ka. Hindi ka aangat. So may within the party there is a competition itself kung sino yung makakapagsulong nung mga pinaglalaban ng party na yon. And that is what's lacking. Look at PRRD. Hindi ba kailangan magkaroon ng unity team kung meron talagang strong political party? Look, tingnan mo yung nangyari sa BDP. Bakit sila naghiwalay? Oh, Did they separate because of ideological differences? They separated because personality politics. Parang nagugro yata sa Facebook. Nawala yata. Oo, nawala yung live sa Facebook. Pati si ano din, di ba? Ayun. Attorney Vic. Unity team Hindi din ko dati. alam Tapos yan. biglang hindi nagkasundo. Ayun, tinanggal siya. Pero if ever po ba, saan po ba tingin nyo po, saan po nagkakaroon ng problem grasping yung mga tao natin? Or is it the overall concept ng sistema? Ayun nga, hindi nila naintindihan. Halimbawa, sa parliamentary system, the political parties, you already know kung sino iuupo nila. Kaya nga mo iboboto, ay bongga itong mga iuupo nila sa cabinet. So in indirect way, you are actually voting who will be the cabinet members of that party if they ruled. Eh ngayon, do you have a say? Yung sinong backer, yun pa yung predictable. Yun ang iuupo. Ayun. Anyway, ako tingin ko yung ganitong klase kasing discussion, tingin ko, yung mga hindi sold dun sa idea, kasi they do not really understand what system is. At the system that we are trying to question here, okay? Hindi yun yung ganun. Again, ang keyword dito, yung enduring. Ano ba yung enduring? Yung long term. Yung kahit wala na tayo dito, lahat dito sa mundo, yung sistema ganun pa din. Okay, so it is not just about tawag dito, maganda yung pag isa-isa ni Rudy kanina nung question niya na parang hindi ba kunwari yung ina-expect niya na kasi nung si KPRRD nung siya yung leader parang nakaramdam kami ng pagbabago. I think that is instructive doon sa hindi kasi yung change of system, that is just change of leadership. That is just change of leadership, diba? Limited din yung nabago niya. Hindi naman. Oo, kasi totoo naman yun. When people are going to think about system change, ang unang pumapasok sa kanila is yung things that they can feel. Ganon. Yung ano ba yung nakakarating sa amin? Ano ba yung ganun. The thing is, kung bad system yan or good system yan, meron naman talagang makakarating sa iyo eh. Ang pinupush mo na system ay yung system that would have a better chances of delivering services to you. Okay? Better chances of delivering services to you. Ngayon, kung kunwari, disagree ka kay Pinoy, disagree ka kay Bongbong, agree ka sa pamamalakad ni PRRD, what now? That is limited to periods. Is that what you want for the country? Tsambahan tayo, magkakaroon uli ng Duterte? Hindi ganoon. So you have to talk about higher than that. You have to talk about a system that is agnostic
kahit sino ang uupo dyan. So you have a better chances of receiving the bare minimum standard of public service. Ibig sabihin, even if you have a dumb president like Bongbong Marcos, he cannot stay long kapag kunwari, he cannot explain how, why did you agree on budget insertions? Diba? Oh. And of course, pagdating sa mga ganung bagay, minimum standard is, for example, bakit yung perang pang PhilHealth inaalis sa PhilHealth, because pagdating dun sa sistema that is attaching liability and accountability to public servant, these kind of things cannot just stay unchecked. Tsaka ano natin, Diba? declared constitutional na rin. Oo, so i-separate natin yung bad leadership, yung good leadership, at saka yung change ng system. Yung change ng system, walang tao yan. Walang tao yun. Wala si PRRD dyan, wala si ano dyan, wala si Lapinoy, wala si Bongbong, ganon. Yung change ng system, yung sistema pinag-uusapan natin dito, yun yung sistema that we should hope for na mag-e-endure sa ating bansa even if our generation are all dead. Ganon. Ayun. Yun nga, more of long-term solution. So yun, kaya sorry guys, yung mga nag-ano dito na, hindi, boto, wala na po dun yung usapan sa election. Hindi, actually, kayo dito sa usapan? Diyos ko po. actually, your voting power doesn't change policies. It's very, Your- very your- simple. It's very Your simple. your voting power only change people. They don't change policies. Kasi pag bumoto kaya nga sa sistema natin, the politicians are not afraid to break their promises because the system doesn't penalize them when they break promises. Hindi matatanggal. Maghihintay ka na ulang-uli na sa botohan. O on the way road to the botohan, nakakamkam na yan. They already committed more damage. And then you're hoping na yung susunod, aayusin niya yung damage yung naiwan. And then, Where's progress in that? Baka buti na maayusin sa. Progress. umiikot-ikot ka lang. So, imbis na ikaw, nagpapatuloy ka ng reform, ayusin mo muna yung kalat, yung iniwan ng kabila, saka, and then, at saka ka pa lang makakapag-institute ng reforms mo. How would you do that in a short span of time? Oo, buti nga sana kung aayusin, ang gagawin hindi na nang aayusin, titirahin na lang parang hindi ma-obvious na wala rin silang gagawin. Yes! Kawawa tayo because of the system. Because the system doesn't penalize them kung inayos nila yung kalat o hindi. So sana parang sa corporate no, na parang start of the year, ikaw anong gagawin mo, ito yung mga gagawin ko, ililista mo. Tapos babantayan ka doon, dapat ma-deliver mo. Pag first year hindi mo na-deliver, second year hindi mo pa rin na-deliver, tanggal ka na. Kaya nga masakit, hindi Mami Laika. Sa corporate nga, Mami Laika, di syempre quarterly meron kayong board di ba? Yes. Quarterly meron kayong board, tapos i-check na agad, yung pinramis mo bang target na deliver mo. In fact, if every quarter you weren't able to deliver what you promised, pagdating ng dulo, tegi ka. Tegi ka. Kaya na nga, kaya naintindihan nyo na kung bakit ang middle class ang kailangang magising dahil sila ang mas immersed sa corporate life. Mga Bex! Alam din ba ng masa natin or government ng tao yung concept ng meritocracy? Or Well, it doesn't matter about the mass. And we're talking about the middle class because they're the middle biggest. class na. The middle class is the biggest. Yung nasa lower, they have no time for thinking about system or whatever. They're only thinking about what they're going to eat, and then they're living in a ano ba to? Kahit pa, parang gano'n. Kaya nga, it is the responsibility of the middle class to awaken and to demand system change. The problem with the middle class ngayon is, ewan ko, maybe they're being too entertained. Actually, ang middle class Madami masyadong na busy kasi kailangan nilang kumita pa. Kasi pag tinanggalan pa ng tax, ayun na nagkakatuloy. so kailangan dumoble. Reniel, ang kailangan is organized. There must be an organized group that will actually bring in the Sali-sali. middle class. Hindi pa pwede yung tayo-tayo lang dito. And someone has to lead it. A political party that would actually demand system change would. Kaya nga, it either could be na, yun nga ang mahirap kasi sa Pilipinas. Pero, ano pa kasi, ang problem kasi I think yun talaga yung course of action na kailangan mag-organize and whatnot, ganyan. But we haven't really, we were, as a society, we're not really on the level that there is consciousness na, Well,
Unconscious pa talaga. Hindi, ang mahirap, ang mahirap, Unconscious talaga yung ang hirap ano. din doon, if you're going to traditional route na botohan, etc., ang problema mo ngayon, the specific arrangement ng Pilipinas, nakuha mo ngayon national, pero yung mga probinsya, ibang level ang laro dyan. Kaya nga, the other solution is an actual revolution. Sorry Yung may isa. nag-comment daw yung But middle the class. people don't want it. Di manigas kayo. Kaya nga sabi ko, ayaw nyo, hindi nyo nakikita ganito. And if you would like to provide your children a better life in a better system, then bring them somewhere else where there is a better system. Ganun lang May kasi. nag-comment na yung middle class kasi kaya tahimik kasi comfortable na daw. Actually, hindi po. Hindi, Siguro, in hirap. a sense, Madaming hirap. karamihan ng middle class is, alam mo yun, yung nakabantay, takot, busy sila sa pagbabantay kasi konting gulo, konting gusot, matatanggal sila sa middle class. Kaya more on ano lang sila, more on gusto nila steady na lang muna. Yun po yung Saka reason bakit yung middle class tahimik kahit nauubos na yung sweldo nila sa kakatax. Parang sige, habol na lang kami kaysa naman ayaw nila ng gulo or gusot kasi any moment, isang pitik lang, nasa ano na sila. Wala na sila sa middle class. Mm-mm. Saka, pwede ba sabihin dito, para naman kasi tayong taking time bomb sa ginagawa nilang totong paayuda at chuchugi tayo sa inflation. We are a taking time bomb. Actually, kasi kapag yung tax mo ginagawang ayuda, eventually yung mga nasa middle class, mababawasan niya magiging recipient rin ng ayuda and then mauubos yung middle class. Oligarch na lang saka Yeah. lower class. Well, the other thing is, okay, ang gulo-gulo, let's have a federal. So yung mga regions, mag-institute kayo dyan ng reform because you would have more political autonomy to reform. And di makikita ng ibang region, bakit yung itong region na to nagbobongga, bakit tayo hindi? So there needs to be a catalyst for that. So maybe a transition to a federal system would be fine because the different regions would have more autonomy in actually reforming their own regions. Ayun nga lang, Hindi ba rin kaya? nagigess yung dilemma natin. So, So- na-follow ko naman kayo tsaka sa correct nga. Anyway, ayan. Rainiel, meron ko pang gusto itanong at lilipat na tayo kay Relay. Ayan. Sige. Wow. Oo. At mag-end live na ako, guys! Maya-maya, pero sige, Relay, go. Hello, Relay. Hello, mabilis lang to. Hindi na tayo mag-i-interact. It's my personal practice na magsabi lang ng statement at bumaba agad out of courtesy sa inyo at sa mga iba. From my good friend's word, system shapes behavior. Magbibigay ako ng mga ilang halimbawa historically kung paano nagkaroon ng pagbabago sa sistema at paano nakinabang ang tao. French Revolution, American Revolution and Civil War, Chinese Civil War of 1949, Meiji Restoration ng Japan. Hindi ko na kailangan sabihin yung formation ng Singapore. So, sa mga nakikinig, alamin nyo ang reason kung bakit nangyari yan at ano ang naging resulta. Yun lang. Okay, ayan. Hindi, Mami Laika, meron kang parting words. Ay, ano nangyari? Ayan, ano nangyari? Meron kang parting words. Magpa-parting words na tayo, ha? Medyo, ano mo naman, kahit sa TikTok dati, pagdating sa usapang federal change, sistema, medyo, hindi ako kasi tama si Misana, nandun ako sa middle class, so play safe talaga ako. Hanggat hindi ako talagang bubog sarado na hindi ako magre-react. So, sana maintindihan nyo, ganun po yung kalagayan ng mga middle class. Takot kaming konting gusot, So anyway, doon lang ako sa yung reaction ko nandun kay Duterte, ang ko lang sa Congress saka sa Senate, tuloy-tuloy nyo lang yan, gisayin nyo matanda, para lalong para masaya. Yun. Oh, baka makarating tayo doon sa shortcut. Oo, baka makarating tayo doon sa hinahanap natin, di ba? Na kung hindi kaya ng isang grupo, baka mapunta tayo doon sa di ba? Reset. Baka yun pala kasi alam mo naman ng mga Pilipino, sensitive pagka kinakantian tatay, yung mga ganyan, di ba? Parang ako nga kaya ako nagba-vlog kasi inapi-api yung tatay ko 'Di ba? Kaya ako nag-vlog Inapi-api. Tingnan natin, sige, api-api niya. Baka mamaya, yan palang kailangan ng mga Pilipino para sa shortcut. Ayun. Ayan. Para mapabilis ng bagay-bagay, di ba? Tama yan, Congress, Senado. Bisayin niyo tama naman talaga yung ginagawa nila. Kaya encourage nyo lang sila. Yes, please do it. Please, ikulong nyo na po si PRRD. Tampahan nyo na ng kaso. Diyos ko. Oo, filean nyo na po ng kaso, tapos ikulong nyo na po si PRRD. Ayan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun.
Ayun, Sas, go. Ako, just enjoy the show. Marami pang mangyayari. So, yun lang yun. Marami pang mangyayari. Mhm. So, um, hindi nyo alam. Baka mamaya, di ba? Baka mamaya, biglang sa sobrang overconfident na mga to, dahil nalulusot na nila ang maraming bagay, biglang magkaroon ng celebration. Biglang Mhm. na-OD. Charot. Anyway, have a good day, everyone. So, Oo nga rito sa YouTube, mas maganda kayo sa YouTube kaysa sa FB. Kasi sa FB hindi malinaw masyado, hindi sharp yung ano. Oo. So, yun Mas okay lang. dito. At saka, hindi ko alam ba't napuputol na yung live ko sa Facebook eh. Hindi na siya nabubuo. Baka ina-attack ka. Oo nga. Tingin ko, well, dati naman, dati parang ramdam na ramdam ko naman yung attack. It's just that, hindi naman nila ini-interrupt yung live. Pero ngayon, talaga, ini-interrupt na talaga. Ayun. So, have a good night, everyone. Okay, matulog na tayo at magsaya. Magpahinga. Uminom na maraming tubig para hindi magkasakit. Ayun. Wala naman, Okay, teka, wala naman bagong pasabog ang mga sa susunod na kabanata. Ano mga antayan natin na magpasabog? Hindi na nila ipapatawag sa CRD. Parang umatras. I think feeling ko yung nangyari nung Lunes. Backs yung TikTok, yung TikTok sumasabog nakaka-PRRD ng mga tao dun. Oo. Kada, as in, PRRD talaga. At naloka ko sa TikTok, Mami Joey, Misas, kasi yung TikTok na yan, kadalasan dyan, mga kakamping. Pero this time, ang daming PRRD. Oo. Yung mga hindi nagpo-political content, ganyan-ganyan. Everybody's talking about how war on drugs helped them, ganyan-ganyan. So, ayun. Kaya nga encourage nyo lang. So, malay mo, matupad yung sinabi ni PRRD ng January na wag nyong, ano tong sinabi niya na, nako, if mabigyan uli ako ng opportunity na makabalik dyan, ikukulong ko kayong lahat. Malay mo papakinggan ng Diyos yun, di ba? Oo nga. Close lahat si PRRD doon kasi sabi ni PRRD, di ba? Siya raw yung takot raw si Satanas sa kanya. Di ba? If by the grace of God, sabi niya ganyan, if by the grace of God, na makabalik ako dyan, ikukulong ko kayong lahat. True. Kaya encourage nyo lang. Tuloy-tuloy yan. Naloka sila ngayon. Hindi ba? Kasi nga, huwag niyong bibigyan ng mic ang mga Duterte. Oo, kakainin kayo ng buo. Di ba sabi nga ni Sara, di ba? Kung hinayaan nyo na lang ako sa DepEd, na gawin ko yung mga dapat kong gawin. Paimik na nga lang siya, di ba? Di ba pinag-usapan natin yung last year? Na, kasi si Sara, tahimik pa si Sara. Bakit naghintay pa yan na mapuno? Pero pag napuno si Sara, that's it, pansit. Mukha ng addict si Sas. Diyos ko naman, parang naman ang ganda mo. Natatawa ako sa mukhang addict, pero pakita nga ng picture mo, kung itsura mo. Siguro di mo pa magsabi ka na pangit ang isang tao, ha? Dapat meron kang moral authority. Dapat maganda ka. Dapat meron kang aesthetic authority. Di ba? Sino ba yan? Parang Hindi, si Karen. gusto ko lang makita itsura niya. Si Lorraine. Ano pa? Lorraine Visco. Wala Makita ang itsura mo, Lorraine? Lorraine Visco. Parang si Karen Davila, di ba? Yung sabi ni sino ba tong si Abante, yung mukhang manyak na pastor? Killer. Ba't ka killer pala, ba't nag-i-invite ka ng killer as resource person? Tama naman si Karen, di ba? Actually, alam mo, yung sobrang sama ng response ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez dun sa affidavit ni Colonel Grijaldo na si Karen Davila effortlessly lang niya ginisa si Benny Abante. At si Karen Davila, parang di ba kakampinan nila yan? Exactly! Pagkatapos, Karen is just being herself. I mean, talaga si Karen lang kaya nang digisahin ng ganyan. Ibig sabihin talagang sobrang sama talaga ng response nila kay Sobrang sama. Sobrang tanga, biro mo. 'Di ba parang ikumpara mo anong kaibahan ng
drug pusher, ng addict na nagbebenta ng drugs para kumita at may ipakain sa pamilya. Sa pulis na pumapatay ng mga drug addict na mga pusher na to, na tuloy wala nang pagkain ng pamilya, parang talaga lang Abante, ganyan ang thinking mo. Putang ina, nakakaloka. I mean, ako kung member ako ng church ni Abante, pucha, my God. Di ba nakakaloka? My God. Parang ginawa pang bayani yung mga drug pusher. Ha? Baka naman church-churchan lang yun. Hindi na, ano yun, medyo malaki rin ng church niyan. Ah, talaga? Medyo Ano malaki church ng niya? church Ano pangalan ng church Ano niya? yung, Benny Abante. Sa comment section baka may nakakaalam. Benny Abante, Donation pastor church. of Sandigan ng mga pusher. Yan pang church name niya. Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Ano ba? Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Diyos ko, kaloka. Ngayon. O, basta sa kanilang doktrina, walang pinagkaiba ang pulis at drug pusher. Kaloka, Diyos me. I-judge ko talaga yung 6th district ng Metro Manila. Ay, ng Manila. I-judge ko talaga yung 6th district ng Manila Ano if you're yan? still going to vote for Benny Abante. Ano Di ba ba yung yung- distrito yan? Anong lugar yan sa Manila? Yung ano niya, San Miguel. Malacanang. Malacanang. Ang ano niya, di ba, ang drug pusher, nagtatrabaho, yun lang naman ang trabaho niya. Girl, hindi trabaho ang drug pushing, krimen yun. Di ba nagtatrabaho lang naman para may ipakain sa pamilya? Parang putang ina mo. Ako sa'yo, putang ina ka. O di mga holdupper na rin, ano pinagkaiba ng mga holdupper na yun lang naman ang trabaho nila at yung pulis, nababayaran mo para tigihin yung holdupper. Wala naman parang ganun yung gusto niyang sabihin, no? Oo. Ano Takina baliw? pastor yan? Nakakaloka. Diyos me. Ano naman ito Criminal sila? breadwinner. Kasi ako breadwinner ng pamilya eh, di ba? Ano trabaho mo? Pusher. Hindi ko kaya. Di ba parang, o di yung mga snatch, dapat ipagtanggol din niya yung mga snatcher sa recto. 6th district ata yung recto eh. Or Ligarda. Oo. Naku, ang dami pa namang snatcher dyan sa 6th district of Manila. 6th district. Oo, kasi parang yung Santa Cruz yata kasama dito sa 6th district. Oo, sa recto, di ba nakakaloka dyan? Manila. Ultimo yung naglalakad ka tapos kumakain ka, halimbawa ng burger. I-stretch yung burger sa'yo. Dapat ganun din si Abante, no? Anong pinagkaiba ng snatcher na yun lang naman ang trabaho niya kasi mahirap siya. Tarantado eh, no? Ito, ay wala pala yung Santa Cruz. Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, Santa Mesa. Naku, maraming snatchers dyan sa district. Vanessa, ang dami. Sa Santa Mesa, no? Ang dami ding pusher dyan. Oo, saka sa Santa Ana pa ako, Pandakan. Oo. Actually, pag nagagawi ako dyan sa area na yan, alam mo yung yung mga ilalim-ilalim ng mga tulay. Tapos yung inaano na nila, yung mga squatting doon, yung nandun na yung lamesa nila sa may road, yung mga ganon. As in, kung di ka mag-panic attack dyan minsan meron akong area na nadaanan dyan na Aminin mo, pag na-snatchan ka, gusto mo talagang tigihin yung snatcher. Alam mo ba, nasnatch ako dyan sa sa recto noon. Ako pinatakot kasi yung nag-search sa akin, tumawid lang tapos nakatingin pa din sa akin. Ako pinatakot at umalis kasi ako nahiya. Girl, nakakatakot dyan. Kaya nga pag tumatawid kami, pag nag-aano kami dyan, kumpul-kumpul kami mga estudyante. Mahilig. At talagang ganyan talaga dyan, Mami Lai. Matatawid lang. United Distance. Naglalakad lang sila, yung mga snatcher dyan. Nakakahiya nga nun kasi malapit ako nakatira. Diyan lang sa Garden nakatira, malapit sa San Beda. Girl, nung hinatid ako ng jowa ko noon. Girl, na-snatch yung kwintas niya. Tapos casual lang yung snatcher na sumakay ng jeep. Oo. Nakakita niya Hindi mo din sa yung point na yung pag wala siya na-snatch sa'yo, tutusukin ka ng ice pick. Oo. Sabi ka, totoo yung kwento ko, yung lalaki naglalakad kumakain ng burger, tapos biglang may lalaking dumapit, inago yung pagkain niya, tapos naglakad din yung lalaki habang kinakain niya. Natulala na yung bata inagawa ng burger. Pero as per the logic of Benny Abante, anong pinagkaiba mo? Anong pinagkaiba mo, Miss Laika, na gusto mong tegihin yung snatcher sa kanyang snatcher na tumegi? Kasi gusto lang namang nagtatrabaho lang para may maipakain sa pamilya.
Kamusta yun sa TikTok? Kumakalat ba yun sa TikTok? Sa TikTok nagaling yung clip na yun. Share ko nga yun eh. Nakita ko kasi sa wall ni Tio at sa wall ni Sas. Ayun, nakakaloka si Benny Abante. So, i-judge ko talaga yung mga registered voter sa San Miguel, sa Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, at saka Santa Mesa. Pag inelect nyo pa rin yan, si Benny Abante, bilang congressman, pag inelect nyo pa rin yan, si Benny Abante bilang congressman, I'm going to look at you as a second-class citizen. I swear! May discrimination tayo. Ay, teka lang. Discrimination tayo! Sas, laking ano ka, di ba? Laking Sampaloc ka o laking Manila ka, ako laking Caloocan. Sampaloc, Pero yeah. bakit yung bata tayo, magaganda tayo? Kasi may nakita ko yung nakasabay ko sa eleb ng condo namin yung, alam yung bakla ng bugbog kasi ayaw gusto makakita ng edits. Ano itsura mo kung Tibet? Artista siya pero promise Sas, parang maganda pa yung mga batang bakla sa lugar namin, sa Caloocan. Hindi alam mo bakit? Alcoholism. Oo, tingin ko. Di ba, yun ang problema niya. Di ba may mga ganun-ganun siya na magbabago na ako, hindi na ako iinom ng alcohol. Ay, chur. Tapos kulang sa pansin kasi hindi siya pinapansin sa eleb ng mga tao. Then nakita niyang nagbabay sa akin yung kasama ko na by ateng, so nakipagtingin niya, bading ako. Alam mo yung pagbaba ng iba, parang 3 na lang kami naiwan din bukod sa kanila. Alam mo nagpapapansin na gusto niya pansinin siya, yung kumakanta-kanta na, tapos tumutuwad-tuwad na, ano nangyari sa, parang kiisip itong batang. Saan yan? Ayun. Sa condo namin, siguro meron siyang kaibigan dito. Lagi nandito. Alam mo, Mami Laika, meron akong sagot dyan sa comment mo. Kasi yung mga, ano ako rin yan eh, yung mga friend ko na Juding Garcia, tapos tinitingnan ko yung picture namin ng mga bata pa kami. So, bading na rin sila noon, nung high school kami, ganyan. Pero nung tinitingnan ko yung picture, ay, fresh namin lahat yung talagang parang youth, young, gano'n, yung mga, talagang, At wala yang filter. Oo, walang filter. So, tinitingnan ko, sabi ko, wow, ang fresh namin dito, cute namin dito lahat, ganyan. I realized, kasi alam mo, nung bata tayo, batang bading, batang babae, batang lalaki. Ang problem ngayon, yung mga, tawag dito itong mga, they refuse to be young. Ganon. So, tawag dito, ayan, kunwari, yung naghahanap ng ethics, ganyan. Tawag dito, ayaw niyang i-enjoy yung kanyang youth. Ganon. Siyempre, madaming pera siguro, maraming so, ganyan. Nag-lock daw si Aura ng profile nung sinulat ko yung ang henerasyon ninyo, ang henerasyon. Hindi ba nakakadiri? Alam mo, bilang bakla, nahihiya ako. Kasi parang kasiraan na parang hindi naman ganun ng bakla, ganun na parang nagwawala pag hindi nakakita ng edits. Ayoko niya talaga, nagkaroon pa ng riot. Alam mo, forever na sa'yo yan. No? Forever na sa'yo yan, Aura. Na ikaw ang baklang nagkaroon ng riot. Oo, napak dahil di pinakita ang kickdam. At lagot ka, Risa. Kasi yung sinabi mo noon, pag tumakbo ka ng 2028, lalabas at lalabas yun. Sinasabi ko sa Risa, lagot ka. Tapos yung sabi mo, an unarmed woman. Unarmed woman. Takina, unarmed woman. Mas malaki pa yung muscle niya doon sa gusto niya tingnan. Ewan ko sa inyo, takina niya. Unarmed woman, pero kasi laki nga naman ni Hulk Hogan yung katawan. Pinagsasabi nito mo, walang yang to. Forever na yon. Diba? Forever. Hindi naman, bakit ka naman maglalagay ng, alam mo yung parang, pag alam mong, meron kang issue na nakipag-riot ka dahil ay pakita yung edits ng lalaki. Huwag ka na pubutak-putak na kung ano-ano dyan. O dahil babalik sa iyo. At alam mo kaya nagalit ko sa iyo mga tao dahil pinalabas niyo pa yung lalaki pa yung nangharap. Pero, oo, kayo pa yung biktima. Kaya ko pa yung naging biktima. Kaya hindi na makakawala yan sa'yo kasi hindi nakita ng mga tao na nag-apologize ka nun sa lalaki, nag-apologize sa bayan, nag-apologize ka nun. Umabot nga sila sa demandaan di ba? O, dinimanda mo pa yung lalaki. Dinimanda ng lalaki, di ba? At ano ayaw nangyari? Nag-aregluhan na ata. Nagka-aregluhan na ba? Kasi di ba nung una parang sabi nung lalaki, ina-areglo siya pero ayaw niya. Kasi hindi natin siya, inabong-bongge, di ba? Oo, kasi pinahiya ka pa, ikaw pa nagsabi, ikaw pa pinalabas na lang. Kasi yung first batch ng first wave ng bashing,
ang binabash talaga yung lalaki. 'Di ba? At Oo. mga artista pa. At mga artista pa, ang mga nagsipagsalitaan, mga ano pa, kung sino-sino. Eh, yung mga artista rin, di mo nagsipag-apologize yung mga yon na, ay, si Aura pala yung gusto makakita ng edits. Pinagtanggol pa. Di ba? Ako talaga no ako talaga sabi ko ay may mali dito. Sabi ko, bakit hinuhuli? Yung talagang sabi ko. Well, unang-una sabi ko, nakita ko talaga yung video. May ginawa to. Gaya hindi ka naman hulihin ng pulis ng gano'n na. Artista Tapos ka. sobra pa yun, sobrang tolerant ng mga pulis sa mga emerald lang, di ba? Oo, hello. Oo, wala siya napak na. Buti yung pulis, tolerant. Huwag na pa, parang Las Vegas yan, kahit anong gawin mo dyan, tolerate. So, you really did something so bad. So, eventually, lumabas ang katotohanan na siya yung palabas. Tapos may kapal pa ng henerasyon, parang hala. Alam mo naman, ang ganda ng henerasyon, no? Naalala mo yun, meron akong follower nun na sobrang kulit, saksakan ako. Pati kalokohan lang talaga yung pinagko-comment sa page ko. So sabi niya ganun, kasalanan niya ng lalaki. Kung hinubad na lang sana niya yung pantalon niya, di sana, hindi pa sinsira yung demokrasya natin. Hindi sira ang demokrasya. Kasi di ba nga, Hindi pa parang nasira yung demokrasya natin. Ganon. Hindi pa nasira yung justice system yata. Hindi pa nasira yung demokrasya natin at saka justice system. Kasi nag-refuse yung lalaki, di ba? O di ba nung parang so unfair, so ganyan-ganyan, parang pinipigilang parang kasi ng hustisya, ganyan-ganyan. Hustisya, ganyan-ganyan. So ngayon sabi niya, kasalanan talaga to ng lalaki. Kasi sana pinakita na lang daw niya yung ethics. Pinakita na lang daw niya yung ethics. Hindi ko pinakita niya yung ethics, di sana hindi pa sira yung justice system natin at saka yung demokrasya. Nakakaloko. Pero gusto ko yung tagay ni Sas kanina, Risa alalay ni Lisa. Maganda pakinggan, nagrarahim. Alam mo, yan ang mangyayari niyan. Talagang babalik sa kanila ginawa nila kay Villarroyo. Sina ni Akbayan na nagpauso nun eh. So, babalik sa kanila yan. Lagot ka, Risa. So, good luck. Sige na. Maraming, si Tulfo na pahiyan. Ayan, babalik kay Tulfo yan. Oo. Correct. So, wag kayong mag-alala kasi hindi namin kakalimutan yan. Hindi namin kakalimutan yan lahat. Babalik kay Tulfo yung ginawa niya kay Aura na gusto niya makasikat. At sinabi niya, yung mga bakla naman, pero di ba mga bakla, ganyan naman talaga, gusto makakita ng edits. Parang, hala, ewan ko sa Tulfo. True. Ayun. Siya, tayo mag-end live na. Maraming salamat. Thank you, Mami Laika. Thank you, Sas. Maraming